Yung ganitong lambot ba ng karne ay ayos na sa'yo? Kaya tara, punta muna tayo sa store para makapaghanap ng mga kakailanganin. Sakto naman na naglalagay na sila ng mga fresh meat, kaya ito yung kukunin natin. Ito nga yung request ni tatay, kaya humingi ako ng pambili sa kanya dahil medyo pricey nga yung gusto niya. Tapos kasama ko pa tong mga anakis niya, edi kung ano-ano na naman ang mga nabili. Kunti lang naman yung lulutuin ko, sakto lang din na makakapagbaon din siya sa trabaho. Hindi naman ako nagmamadali, tapos gagamit naman ako ng pressure cooker, kaya 45 minutes lang malambot na yan. Shout out po kay Lauren sa Pladopale, ang sabi niya tama yung kahit busog ka ay matatakam ka talaga. Salamat po sa palaging panonood. Nugasan ko muna yung mga karne at naghiwa na rin ako ng bawang, sibuyas at carrots. Sa naglalagay din ako ng celery, kaso nakalimutan ko nga, kaya ito na lang muna yung ilalagay natin. Syempre lalagyan din natin yan ng tubig at pampalasa. Shout out po kay Ma'am Irene Marasigan, ang sabi niya gusto kong laging manood ng pagluluto mo kasi mahilig din ako magluto. Shout out po kay Ma'am Jen Gonzalez Acosta, ang sabi niya hello po, lagi po ako nanonood ng mga cooking videos nyo. Din po kay Ate Jessica de los Reyes VM, ang sabi niya nakakagutom talaga, 7:26 AM ko ba naman napapanood ang video mo. Maraming salamat po sa palaging panonood. Set ko lang ng 45 minutes yung pressure cooker at lalagyan ko din pala ng isang beef cube. Tapos habang naghihintay, hihiwain ko na din yung mga iba ko pang kailangan para mamaya. Daming ang bawang na binili sa akin ni tatay last na grocery namin, kaya sa bawat pagluluto ko ay dinadamihan ko nga dahil yung iba ay tumutubo na, pwede nang itanim. Dating naman sa paghihiwa ng luya, hinihiwa ko nga ng medyo malalaki para agad ko nakikita dahil hindi ko nga kinakain yan. Tapos eto, pwede na natin buksan ng magkaalaman na. Talaga namang malambot na ito dahil nga nagkakalagas-lagas na nga sila, yung iba wala na nga sa buto. So ito, tinanggal ko muna, pinalamig ko ng kaunti. Yung sabaw pala hindi ko itatapon dahil gagamitin ko rin yan. Part na to, medyo mabilis na dahil malambot naman na yung karne. Gisa na tayo ng sibuyas, bawang, tapos yung luya. Pag medyo nag-brown na, ibalik na natin yung karne. Hindi ko na nga masyadong hiniwa dahil baka mamaya matunaw na to at pakukuluan ko pa nga. Lalagay na din ako ng ground black pepper, dahon ng laurel, soy sauce at halu-haluin lang. Kuha na din ako ng sabaw dito sa pinagpakuluan ko kanina ng mga karne para mas malasa pa. Kuluan ko pa ito ng kaunti at dito ka na nga pwede mag-adjust ng lasa. Ngayon, nag-add pa ako ng brown sugar and then halu-haluin lang, tapos tinanggal ko na rin yung mga dahon ng laurel. Siyempre, bago matapos ang lahat, para maging malapot naman yung sabaw, itong tubig plus cornstarch lang yung pagsasamahin natin. Halu-haluin agad para hindi mamuo yung sabaw. Tapos pag okay na sa'yo yung lasa at okay na lahat, pwede na nga kumain. Ikaw na nga din ang bahala kung ano pa yung mga gusto mong ilagay o toppings dyan nga sa beef paris mo. So ayan, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye! Wow!